Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaksyon na opinion ngayon itong biglang umastang matapang ang Marcos Jr. administrasyon, hindi nila pinagbigyan ang kahilingan ng US government. Gusto ko lang i-advertise, mayroon pa tayong stock ng dark chocolate. Pwede kayong mag-order sa number na ito. 0916-9000-997. Limited lang po ang stock, kaya first come, first serve. Excuse me. Hindi po ako nagnenegosyo nito. Umiinom lang ako araw-araw dahil napakasarap at masustansya. Gusto ko lang din bigyan ng tulungan ng mga cacao farmers sa Bukidnon para makapagbenta ng kanilang produktong tablia or sikwati. Okay, meron din tayong fund drive para sa ating magigiting na Brave 18 Marines. Kailangan nila ng suporta para pantustos sa kanilang gastos sa pagharap ng kaliwat kanang kaso na naipatong sa kanila. So, yung mga gustong tumulong, dito kayo magbigay na GCash number 0966-265-8480. Ivan Henry Sibog, Echo Victor Alpha November, ang pangalan ng GCash. Okay, ito. Biglang tumapang ang Marcos Jr. administration. Marcos Jr. admin, tumangging talikuran ang ICC sa kabila ng panawagan ng United States. Kinumpirma ng Malacanang na hindi pinagbigyan ng Pilipinas ang panawagan ng Estados Unidos na talikuran ang suporta ng International Criminal Court sa pagsasabing may residual obligations pa ang bansa sa ilalim ng umiiral na batas at international na kooperasyon. Ayon kay Palace Press Officer Claire Castro, ipinaliwanag ni Philippine Ambassador to the US, Jose Manuel Romualdez, sa US State Department na sensitibong usapin ang ICC para sa Pilipinas. Binanggit, sabi ni Auntie Claire, binanggit po niya ng issue ay isang sensitibong issue at binanggit din po ang residual obligation ng Pilipinas pati na ang pakikipag-cooperate sa Interpol. Okay. Sinabi ni Castro na bagamat umatras na ang Pilipinas sa Rome Statute, nananatili pa rin ang ilang obligasyon nito kaugnay ng mga kasong nagsimula habang miyembro pa ang bansa ng ICC. Nauna nang nanawagan ang administrasyon ni US President Donald Trump sa mga kaalyadong bansa na kumalas sa ICC at binigyang babala na maaring masusing busisiin ang mga bansang patuloy na sumusuporta sa tribunal habang tumatanggap ng tulong mula sa Amerika. Okay, so bakit ayaw pagbigyan ng Philippine government ang kahilingan ng US? Sa nakikita ko kailangan nila ng ICC itong administrasyong ito. Kasi, di ba, -1 na ang senador natin dahil sa ICC warrant of arrest ni Bato. Kung tumalikod na ang Philippine government pagsuporta sa ICC, ibig sabihin parang baliwalain na nila ang ICC warrant of arrest ni Bato. Kailangan nilang mawala sa landas nila si Bato. Baka nga susunod pa dyan si Bongo na maisyuhan ng warrant of arrest. Kaya, again, political agenda pa rin ang nangingibabaw sa mga usaping ito. Dahil ginawang weapon, ito, opinion ko lang ito ginawang weapon na ng administrasyong ito ang ICC para malabanan nila o mapahina nila ang puwersa ng mga Duterte. Ang problema ngayon, yung respect ng US government.
Ang US, basta na lang ba na inindyan mo sila, then pabayaan ka lang? Marami ang nagsasabi, baka, yung dagdag na ipinataw na tariff, 12.5%, pinataw ng US government sa atin, baka yun na. Kasi hindi tayo sumunod sa kahilingan nila. So, anong epekto nito sa taong bayan? Ang kawawa, mga negosyanteng Pilipino o yung mga trabahanting Pilipino rin, yung mga gumagawa ng mga produkto na pang-export sa US, mas mahirap ng kalagayan nila dahil sa mataas na buwis o tariff, mahirap ibenta sa US kung napakalaki ang buwis doon kasi mahal din ang presyo doon. Kaya nagrereklamo na ang mga Philippine Exporters Association. Yung presidente nila si Mr. Sergio Luis Ortiz. Sabi niya, parang hindi natin aliado ang Amerika, hindi man lang tayo pinagbigyan, something like that. Kaya, anyway, may good news naman dahil may tumugon ng bansa sa panawagan ng US na humalas sa ICC. Nangunguna na ang Venezuela. Irrevocable withdrawal sa ICC. So, sana meron pang susunod. Kasi kung brick by bricks, sabi nga ng US, one country at a time, in how many years? Sabihin natin 3, 4, or 5 years, mapababa ng husto kay mawala na ang mga countries na sumusuporta sa ICC, mapilitang mag-disband ang ICC. And in that case, mas mapadali ang pagbalik ni Tatay Digong sa Pilipinas kasi kung wala ng pundo ang ICC, hindi na nila kayang bantayan o ikulong, pakainin si Tatay Digong, hindi maka-uwi siya ng mas maaga. Salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa channel nito. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong Talanding ng Bukidnon dahil ang sweldo natin sa channel na ito is pantulong po sa tribo. Namimigay tayo ng libreng yero at pako para makapagpatayo naman sila ng mas maayos na tirahan. Panoorin nyo ang video na ito. Karon ni anak ko diri sa gipatindog nga balay sa natabangan na Mugyero. So muna ni ang iyang pag-aatopan karon. O karon mo na ni ang yero nga among gihatag nga ilang iatop karon. Tiyo. Kopya kayo. Puro yun ako. Og karon managid sa pag-atop ang gitabang nga yero. Makita yun nato nga maayo na gyud kay natopan na ang gipatindog nga balay. Oh, dia. Intag tanan. Salamat kay sa Ginoo kay tagaan mig sinog langsang. Og salamat po kayo kay dako na kadigtabang sa mua. Nga pamilyado na ko. Uy. So kuan ka nang asa man ka karon nga puyo? Nako diri sa akong unggangan. Nakig-ipon lang kag balay. Oo, so karon pagid ka nakabalay. Oo. Kay na ko diri puyo na po ko sa akong bago nga balay. So bago pagyud ka. So pila na ka tuig nga nakig-ipon ka sa imong ugangan? Dugay-dugay mga
Ulan na po kay balik-balik ba ko dre. Suga wa na gyud dugay-dugay na gyud. Oh, Oo, so salamat kayo. salamat po.